Nang may pananampalataya, ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magdiwang na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa. Ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari, lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tignan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipo na upang umuwi. Ang mga lalaki nagmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay, iyong matatamo. At ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba namay, darating silang may taglay na mga ginto at kamangyan. Iyahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati ang mahihirap maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian, palawak ng palawak mula ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, iyahain din sa kanya, pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia. May mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansay magpupurit, maglilingkod tuwina. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahirap. Ganitong mga tao siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman, nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan.
Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim na pamamagitan ng mabuting balita. Ang mga Hentil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang talay aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa puon sumamba. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea nung kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskribas sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa kanyang aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito, humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos
sa pamamagitan ng panaginip na huwag silang babalik kay Herodes. Kaya, nag-iba na sila ng daan pauwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna pong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good morning. At sa loob ng kalendaryo ng simbahan, mga kapatid, ang Epiphany Sunday po ay nakapaloob pa rin sa panahon ng Kapaskuhan. Christmas season pa rin tayo. Batiin ang katabi, Merry Christmas! Ha? Christmas pa rin tayo. Lagi ko sinasabi ng mga nagdaang araw, sabi, naku, ito na naman si Father, mabubuking na naman ako. Hindi pa tapos ang Pasko. Pwede pa kayong maningil ng Christmas gift sa kanila. Sabihin nyo, sabi nung pare, hindi pa tapos ang Pasko. Yung Christmas gift ko. Yung mga nagtago at nagmaang-maangan. Christmas season pa rin tayo. Huwag natin mamadaliin. Alam nyo, napakahalaga ng panahon na ito. Sapagkat sa panahon na ito, Kapaskuhan, pinagninilayan natin, ipinagdiriwang natin ang napakagandang misteryo sa buhay nating mga Kristiyano, ang pagkakatawang tao ng Diyos. Ang Diyos ay hindi malayo sa atin. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Isinilang sa mundo. Naging tunay na tao. Nakipamuhay sa atin. Naranasan ang lahat bilang tao maliban sa kasalanan. Mula sa salitang Grego, mga kapatid, Epiphany. Ang ibig sabihin ng Epiphany, pagpapakita, pagpapakilala. At ang Diyos ay nagpakita, nagpakilala bilang taong totoo, ang Poong Jesus Nazareno. Ang kwento po ng tatlong pantas, yung narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, ang kwento ng tatlong pantas ay mahalagang paalala sa atin. Dahil ano ang kanilang naging gabay? Yung ating malaking nativity scene dito sa gilid, nandun ang tatlong pantas. Balikan natin ang kwento nila. Ano ang naging gabay nila? Yung tala, yung bituin. Pero mga kapatid, hindi sila nagpasilaw sa liwanag ng tala dahil ang mas hinanap nila ay ang liwanag ng Kristong bata. Hindi sa tala, kundi ang tunay na hinanap nilang liwanag ay ang isinilang na bata. Si Kristo, ang tunay na kaligtasan at liwanag ng mundo. Sa Kanya nagmula ang kaligtasan. At mga kapatid, kay Kristo nila ibinigay. Ibinigay ni Kristo nung tatlong pantas ang kanilang daladalang ginto, kamanyang, at mira. Dalawang mahalagang paalala. Kapag ikaw ay gumiginhawa na, kapag ikaw ay yumayaman na, kapag ikaw ay nakakaluwag-luwag na, huwag kang magpapasilaw sa pera. Huwag kang magpapasilaw sa kasikatan, kayamanan, sa posisyon. At anong ginawa nung tatlong pantas? Ang lahat ng ito, ialay mo sa Diyos. Lahat ng biyayang tinanggap natin ay ibalik natin sa Diyos. At huwag kalilimutan, pagmimisyon ang makilala ang Panginoon. Isang misyon ang matagpuan ang Panginoon. Katulad ng paalala ni San Pablo sa mga taga-Efeso sa ating ikalawang pagbasa. Huwag nating kalilimutan ang mahalagang bilin ni Kristo
sa kanyang mga alagad noon at sa ating lahat ngayon. Ano ang bilin? Ipahayag ninyo ang mabuting balita sa lahat ng panig ng mundo. Simple lang, ang debosyon na ito ay hindi tayo-tayo lang, atin-atin lang. Dapat kapag natagpuan mo ang Panginoon, kapag nakilala mo ang Panginoon, makinig, huwag kang makasarili, huwag kang madamot. Sana tayong mga deboto ng Pong Nazareno, marunong tayong kumilala at makaalala sa mga kapatid din natin sa ibang pananampalataya, sa ibang lahi, na may ibang kultura, kahit sa ibang simbahan. Kagaya dito sa altar, ang nasa gitna ng altar doon, ng entablado doon, ay ang imahe ng Pong Nazareno. Isang paalala na ang sentro, na ang tunay na kahulugan at dahilan ng ating debosyon at ng mga pagdiriwang na ito ay ang Pong Jesus Nazareno. Sabi nga ng ating tema, ibig naming makita si Jesus. Ito rin ang sama-sama, pare-pareho nating hangarin. Hindi lang ngayong kapistahan ng Nazareno, kundi sa buong traslasyon, paglalakbay ng ating buhay. Sabi nung aking nakausap na interviewer, in-interview niya ako, Father, totoo po ba na yung mga pumupunta sa simbahan ng Quiapo ay hindi lamang mga taong humihingi, kundi mga taong nagpapasalamat din? Totoo po ba yon? Kagabi, tinanong ko sila sa Grino Grandstand. Ngayon, kayong mga unang nagsisimba, sa unang misa, kayo ang sumagot sa Kanya. Lahat ng mga tumanggap at pinagpala ng Pong Jesus Nazareno, pumalakpak ng malakas. Sana yung nagtanong sa akin, nakikinig siya at nakuha na niya ang sagot natin. Pero mga kapatid, para mas maging tunay, makabuluhan ang ating debosyon, lagyan natin lagi ng pagmimisyon, ang traslasyon ng ating buhay sa mundo. Yung hindi lang ikaw ang pinagaling, pinatawad, at pinagpala. Sana lahat tayo ngayong bagong taon, patuloy nating ipakita, ipakilala sa isa't isa ang kabutihan ni Kristong ating sinasamba. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, minsan pa, tinanong ako, Father Hans, alam mo, hindi naman ganito dati karami ang sumasama. Hindi naman ganito kalaki ang pagdiriwang ng piyesta ng Quiapo. Bakit kaya ganito na karami at kalaki? Isa lang ang aking sagot. Sapagkat maraming taong nakakita sa mga dakilang ginawa ng debosyon na ito sa kanila. Dahil maraming taong nakakilala o nakilala sa traslasyon ng buhay nila ang Panginoong Hesus na mapagpatawad, mapagbigay, mapagmahal. Mula dito, patuloy pang lalalim, lalawak ang debosyon na ito hanggat may mga taong nagpapatotoo sa kanilang mabuting ginagawa, sa kanilang tamang ginagawa, ang kahulugan ng pagiging deboto. Hindi lang sa Nazareno, sa andas, sa altar, sa suot ninyo, at sa hawak ninyo makikita ang Panginoon. Siya'y dapat mas nakikilala ng bawat debotong
inayos, itinama, pinabuti na ng Panginoon. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo sa Ama na matagpuan natin si Jesus sa bawat yugto ng ating buhay at maibahagi siya sa lahat ng dako ng daigdig. Buong pananalig nating sabihin, Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahang katoliko, gabayan nawa niya ang kanyang mga anak at maihatid ang lahat sa liwanag ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, akayin nawa nila ang lahat ng tao sa paghahari mo, O Diyos, sa kabila ng pagkakaiba-iba ng lahi at kultura. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nakalugmok sa pagkakasala at kawalan ng pag-asa, makita nawa nila ang ilaw ng kaligtasan at mamuhay sa taglay nitong liwanag. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga hindi sumasampalataya kay Kristo, makita ka nawa nila, O Diyos naming mapagmahal, sa mga mabubuti nilang gawa, upang mabuhay silang taglay ang liwanag ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa usapang ekumenikal, naway hindi maging balakid ang mga pagkakamali ng bawat isa sa nakalipas, tungo sa higit na paggalang sa pagkakaiba ng pananampalataya at pagsamba sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng liwanag, gabayan mo po ang aming paglalakbay sa liwanag ng iyong anak upang makapiling ka namin sa iyong kalwalhatian sa langit magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sasabsaban ng Bethlehem, sinilang ang Mesiyas, umawit ang mga anghel, luwalhati sa Diyos. Belen nagbabantay si San Jose, sintahin mahalin ang sanggol ni Maria. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo po ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihahain at pinagsasaluhang si Jesucristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga ay iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagbala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsalud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Panginoong, hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sa mayo rin. Ngayong bagong taon, maniwala at magtiwala na makakakita ka pa rin ng mga bagong biyaya at bagong himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kaligtasan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo po kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, patuloy nating ipagdasal ang ating pagdiriwang ng Nazareno. Kahit tayo po ay sumubaybay sa mga paalala ng mga schedules at higit sa lahat sa mga dadalo, meron po tayong dapat at hindi dapat na gawin at dalhin. Sana po ay inyo pong tignan ulit at inyo pong alamin muli para hindi po tayo mahirapan sa inyo pong pakikiisa sa ating pagdiriwang. Ipagdasal ho natin na ngayong bagong taon, maging totoo ang ating tema. Makita sa ating ugaling mga deboto ang ating pong Jesus Nazareno. Maging mabuting halimbawa tayo ngayong bagong taon bilang mabubuting mga deboto ng pong Jesus Nazareno. Ipagdasal natin na ang pagdiriwang ay maging banal
maayos at ligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang liwanag ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.